Po sa akin, isa po sa advocacy ako ay mental health. So I saw that in the Diagnostic and Statistical Manual ng Mental Disorder, itatawag po DSM-5, no, 5th edition po, hindi naman, wala pa naman talagang official na social media addiction na tinatawag. Why is this important? Because ito po yung kumbaga reference ng mga psychologists, no, mga psychiatrists, para po sa clinical diagnosis, sa treatment, insurance, medical claims, kasi sa ibang bansa, sa Western, kung saan nag-umpisa naman ito, tama po, di ba, mama, no? At saka sa research consistency, at saka yung mga legal po na aspeto. So, Pat is correct, we really have to be careful about using the term addiction. Ang ginagamit po ngayon, ang recommended na gamit na term is problematic users. So, we are problematic users. Can you say that we are already in the threshold po ng pagiging addiction? Sabi nyo nga, di ba? Hindi naman pwede maggamitin na ang addict yung mga Pilipino, di ba? And this is, for me, an important question kasi kung tayo po, sa tingin nyo, ay addict na nga o problematic user, paano po mariresolba nga itong problema na ito? Because this is very important po, di ba? Parang guidebook na po ito eh. Yeah. Well, ang maganda naman kahit papano ngayon, pero sana mas paigtingin siya sa mga eskwelahan. Part ng curriculum dapat yung tinutulungan yung mga bata pagdating sa digital safety. Kasi hindi lang naman siya yung issue ng problematic use ng social media. Kung aware po kayo dun sa tinatawag na OSAEC, yung pwedeng magkaroon ng harassment or mga sexual issues din online na pwede magamit yung mga kabataan, issue din yun na sobrang laki na kung minsan pa nga involved yung mga parents dun sa mga ganong klaseng pangyayari, no? So, I think importante dito na kasama sa curriculum yung digital safety at saka yung pagkakaroon ng discussion kung paano ba i-regulate din yung paggamit ng social media. Kasama na dito dahil pinag-usapan natin yung mental health, yung paggamit nung paano ba mas madedevelop yung skills ng mga kabataan na maging emotionally regulated sila. Kasi yung paggamit ng social media, isa lang din naman yan sa mga outcome kung gaano ka-regulated yung mga bata eh. Tsaka kung gaano din baka okay halimbawa yung mga spaces na meron sila. Halimbawa, na-observe ko dun sa mga kabataan na madalas na gumagamit ng social media ay yung mga kabataan na walang safe space sa kanilang tahanan. Walang kumakausap, walang kumukumusta, wala man lang ganong klaseng connection na sobrang alam mo yun, nararamdaman nila na mayroong taong nakikinig sa mga problema nila. Dahil masyadong busy yung mga mas matatanda sa kanila, ngayon anong pinakamalapit para mag-cope yung mga bata? Siyempre, pinakamalapit yung cellphone, especially kung binigyan sila ng cellphone. Kasi may mga magulang na binibigyan yung bata o kaya yung bata o kaya kabataan ng cellphone dahil sabihin nila pwedeng gusto, pero iba, paraan nila para makompensate yung pagkukulang nila dahil hindi sila laging present, di ba? So, kumbaga parang kailangan ng balanse eh. Okay naman na binibigyan natin ng cellphone, pero at the same time, dapat sa offline, meron tayong connection talaga dun sa bata. Kinakausap talaga natin siya kapag kainan, alam mo, kumakain tayo, kinakausap natin sila talaga, ano nangyari sa araw mo, etc. etc. Yung mga ganun. So, madalas tumataas talaga yung paggamit ng social media din dahil wala din talaga silang ganung klase ng connection sa loob ng bahay at saka kaibigan. They feel alone. So, yun yung pinakamalapit na pag-cope din nila. Yun yung mga observation ko ngayon sa marami sa mga kabataan din. Kaya ang hirap na i-demonize natin yung social media knowing na may tayo din, may accountability din tayo bilang mga magulang, kaibigan, kapatid para syempre matulungan din yung iba pang mga mas bata sa atin no sa paggamit ng social media.